Morning everyone. Thank you God, thank you Jesus sapagkat araw-araw ay may kasiglahan tayong nilalanghap at masarap na buhay na ipinagkakaloob ng ating Diyos sa araw-araw na ating pamumuhay. Time check, 7 o'clock in the morning, katatapos lang natin magdilig ng halaman at maglinis ng ating bakuran. At sa pagkakataon na to ay gusto ko lang mag-share kung anong kabutihan ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Tunay nga po na Diyos lamang ang nakakalam ng ating buhay. Sabi nga po niya na sa alikabok tayo nang galing at sa alikabok din tayo patutungo kung tayo kanya nang tutubusin. Kaya ang buhay natin ay dapat nating ialay sa Kanya sapagkat wala po tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito. Dahil kapag tayo kanyang tinubos na, ay wala po tayong madadala dahil ang ating kaluluwa ay sa Kanya pupunta. Maraming salamat Panginoon sa kabutihan na ipinagkaloob mo sa akin nung isang araw sapagkat nung ako'y nasa Saudi Arabia pa, nakaugalian ko na rin na mag-donate ng dugo. Ngunit ito'y pang sariling interes or pang sariling layunin lamang dahil ang pagdodonate ng dugo sa Saudi Arabia ay may kapalit na 10 Saudi Riyal at may binibigay pang prutas at juice pagkatapos mo mag-donate ng dugo. At sa iyong kabutihan Panginoon sa sa pagkakataon na to ay nilinis mo ang aking isipan upang makapag-donate ng dugo hindi para sa aking sarili ngunit para ikaw ay kaluwalhatian at pasalamatan. At way back 2 years ago or 3 years ago ay nag-donate din po ako ng dugo sa Philippine Red Cross ngunit ito'y na-reject dahil ako daw ay high blood pero totoo po yun na ako ay high blood. Ito po ang aking mga maintenance medicine na iniinom araw-araw dahil ako ay high blood na po. At sa kabutihan ng ating Panginoon, dininig niya ang ating panalangin na makapag-donate tayo sa ating kapatiran na yung kanyang sister ay na-confine sa ospital at nangailangan ng dugo. Kung kaya't sabi ko sa Panginoon, nanalangin ako sa Kanya na sa pagkakataon na to ay hindi para sa aking sarili, kung kaya't sana ay makapasa ako sa screening ng pagdodonate ng dugo. At yun ay kanyang tinugon, naging matagumpay ako sa pamamagitan ng aking pananalangin at panindigan na ang Diyos ay nasa tabi ko. At isang verse ng Bible na nagpatibay sa akin bago ako tumuloy sa pagdodonate ng dugo. Ito ay ang Proverbs 16:3 na sinasabi dito ay commit your work to the Lord and then your plan will succeed. Praise God sa verse na ito na nagpatibay ng aking pananampalataya sa Panginoon na nagtuturo na ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ating plano at gawain upang tayo magtagumpay. Sabi niya sa kanyang salita na pagkatiwala mo sa Panginoon ang anumang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa iyong layunin. Yung verse na ito, yan yung nagpatatag sa akin bago ako pumunta sa hospital ay nagdadrive ako na nanalangin ako na gabayan ako ng banal na espiritu sapagkat na natatakot ako na baka mag-fail ulit or hindi tanggapin yung aking dugo dahil ako ay high blood nga. Kaya naging kahit na pananalig at pagpapasakop sa Diyos ang aking gagawin upang makapasa sa pagdodonate ng dugo. Ang kahulugan ng verse na yan para sa akin ay hindi lamang papaplano kundi paghingi ng gabay sa Diyos. Saan pa nga ba tayo hingi ng gabay kundi sa ating Panginoon lamang.
pagpapasakop sa ating layunin sa kanyang kalooban sa Diyos ay nagdadala ng katatagan sa ating sarili at pananampalataya. At isa pa, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, ito ay nagre-resulta ng tagumpay sa buhay. Kaya kapurihan, pasasalamat, maraming salamat Panginoon sapagkat nagtagumpay ako sa pagdodonate ng dugo. Sa kabila na high blood ako ay iyong nilinis ang aking dugo. Iyong nilinis at naging positive ang aking resulta. Maraming salamat Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo lahat ng bagay. Maraming salamat Panginoon. Pinupuri ka at sinasamba sa iyong kabutihan na araw-araw. Amen.